Jesus. Yung pong the best na palakpak para kay Jesus. Yeah. Okay. Praise God. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ngayon ng good morning? Ayan. Yun namang nasa kabila, sabihin mo, magandang umaga. Ayan. Sabi nung isa, maganda ka pa sa umaga. Sabi naman ng isa, tigilan mo ako, magandang gising ko kanina. It's a brand new day. At nakakatuwa po ang Diyos dahil sa biyaya po niya, tayo ay Kanyang binabago araw-araw. Amen? So speaking of bago, pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, binabago ka ng Diyos araw-araw. Last Sunday, napag-usapan po natin yung patungkol sa bagong pagkatao. At sabi ko nga po sa inyo, nasimulan natin nung linggo yung ating series na ang title po ay 7 Kasuotan ng Bagong Pagkatao. Na sabi nga po dun sa Ephesians chapter 4 ay hubarin daw yung lumang pagkatao at ang isuot ay yung bagong pagkatao. And then, idiniscuss po doon ni Paul kung ano-ano yung mga katangian ng bagong pagkatao. At last Sunday nga po, una nating pinag-usapan yung sa verse 28. Ephesians 4 verse 28, na ang sabi ay, ang mga nagnanakaw ay wag nang magnakaw, kundi magtrabaho. At gumawa ng mabubuting bagay gamit ang kanyang mga kamay, upang hindi lamang mabless, kundi para maging blessing din sa mga nangangailangan. Naalala niyo yon? So ngayon, pag-uusapan naman natin yung verse 26 to 27. Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Sabi po doon, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Yan. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Tanong, kapag po ba nagalit ay nagkasala na agad? Hindi. Ang sagot po'y hindi. Kasi una, si Lord po ay nagagalit. Nakita naman natin, nabasa natin sa Bible, si Lord nagagalit siya, ngunit ang kanya pong galit ay makatuwiran. Ano pa? Pwede daw po tayong magalit, basta wag magkakasala, sabi po dun sa verse. Ngayon, ang susunod na tanong ay ito, kailan nga ba nagiging kasalanan yung galit? And from these verses, hihimayin po uli natin ito, kagaya ng ginawa natin last Sunday, at kukuha po tayo ng mga aral. At bago po ako magpatuloy, tayo muna pong manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Continue to be with us. Kung paano nyo pong i-bless ang praise and worship, paano nyo i-bless ang aming preparations kanina, Lord, we pray, i-bless nyo rin po, lalo't higit, ang portion pong ito ng service. Turuan nyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. We pray na maging crystal clear ang lahat ng aming pag-uusapan. Maunawaan ng pinakamatanda, maging ng pinakabata. In Jesus' name. And Holy Spirit, salamat po sa wisdom. Kayo po ang magturo. Turuan niyo po kami. Dinededicate po namin sa inyo ang service na ito. Be blessed, O Lord. I declare your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, Ama. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Ang title po nitong part 2 ng series ay, kung magagalit, iwasang magkasala. Number 1. Sabi ko nga sa inyo, hihimayin po natin itong verses na ito. Ang una po ay, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Yan. Sabihin mo nga, kung ako may magagalit, iiwasan kong magkasala. Paano nga po, pastor, magalit nang hindi nagkakasala? Mahirap ito, sa totoo lang.
Oh, sorry. Ito mahirap sa nakalapel. Napapaubo ka, hindi ka pwedeng umubo. Kung magagalit daw ho, huwag magkasala. Mahirap po ito. Bakit? Ang magalit, pero iwasang magkasala. Kaya mabuti pa ay umiwas ng magalit, ng sobra o matindi. Sabi ko nga sa inyo, normal lang magalit. Pag hindi marunong magalit yung taong yan, hindi yan normal. May problema yan, for sure. Ay, yung asawa ko, hindi marunong magalit yan. Matanong ko lang, Brad, tao bang asawa mo? Baka naman manikin. Dahil hindi marunong magalit. Dahil basta may emosyon, marunong magalit yan. Basta merong pangunawa, magagalit yan. Okay? Ang pinaiiwasan po sa atin ay yung magalit ng sobra o matindi. Bakit? Kasi nagkakasala kapag matinding magalit. Sabihin mo nga uli, diyan sa katabi mo, huwag daw magalit ng matindi. Sabi naman nung katabi, pastor, nakakagalit na kanina pa akong inaabalay, ako'y nakikinig, lagi may sinasabi sa akin. Huwag kang magalit, naggalit naman agad Sabi po sa Kawikaan, chapter 29, verse 22, ang mainiting tao, yan, may kilalaga kayong mainiting tao. Ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Yan pong pagsalangsang ay malalim at lumang Tagalog ho yan pero para ho madaling maintindihan ay pagkakasala o sa kasalanan. Ang mainiting tao daw po ay masagana. Ano ibig sabihin ng masagana? Nananagana. Madami. Nananagana sa pagsalangsang. Ay, nako. Naalala ko po noon, meron po kaming isang kamag-anak nung ito'y nabubuhay pa. Dati po kasi nung di pa kami nakakakilala kay Lord, meron ho kaming billiard table. Yan, may bilyaran ho sa amin. At kami hong magkapatid ang tagaharang. Ang sinabing nang haharang ay magagaling Hindi ho. Nangaharang lang ho kami dahil kami ho ang tagabantay daon. At lalo na ho yung mga madami ng utang, hindi nagbabayad, hinaharang na ho namin kaysa madagdagan pa ang utang. Okay. At naalala ko po itong kamag-anak namin ito, ang tawag po namin ay si Boy Hot. Bakit Boy Hot? Ay, alam nyo na. Mainitin ang ulo. Kaya naalala ko ho noon, nagbibilyar siya doon. At kapag natira ho niya yung bola na hindi para sa kanya, at na-shoot niya nang hindi niya sinasadya, di ibig sabihin talo na siya, hindi niya bola, na-shoot niya. Ano? Kumbaga sa basketball, nag-shoot ka sa ring ng kalaban mo. Ayun yun. Galit na galit po yun. One time, hindi ko makakalimutan, pagtira niyang ganan, aksidente, naihulog niya yung bola ng kalaban, kaya talo siya. Alam niyo kung anong ginawa ni Boy Hot? Kinuha niya yung bolang aksidente niyang naihulog. Inihagis niya ho doon sa palayan. Katabi ng bakuran namin. Sabi ko, bihira naman itong si Boy Hot. Inihagis yung bola ng bilyar. Doon, sa parang. Ang maganda lang naman ho sa taong ito, pagkakatapos ho niyang ibulalas ang kanyang galit, nagsosorry naman. Naku, pasensya ka na utoy. Sa isip ko naman, pasensya na nga ho ako. At ako'y ilalakad ng init na init, kukuhanin ko pa ho yung bola doon sa malayo. Ay, naku. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag maiinitin ng ulo. Sabi po ng mga psychologists, yan daw pong sobrang galit, ganito daw po ang ginagawa niyan sa ating utak. Pag daw po sobrang galit na ng tao, nagsha-shutdown daw po yung matino niyang pag-iisip. At nagpo-focus lamang sa kanyang nararamdaman o sa sarili. At alam nyo, kapag ka naman nag-focus sa sarili, that is pride. Ano pa nangyayari? Blurred na ang reasoning between right and wrong. Pag galit, wala nang tama dyan, wala na ring mali, pareho na laang.
Kaya po, ano nangyayari sa galit? Mapapansin nyo, hindi na makapili ng right words to say. Wala ng timing. Ay, sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin, kahit hindi pa panahon, kahit wrong timing. Wala ng perfect timing for them. Ano pa? Kahit yung actions nila, di na nila pinag-iisipan. Bakit? Kasi galit. At pagka po laging ganyan, it will always lead to sin. Laging nagkakasala. So, tama yung verse. Ang taong mainitin, nananagana sa pagsalangsang. Kanino po nagkakasala? Una sa Diyos. Pangalawa, sa sarili and to others. Talaga, Pastor? Pati sa sarili? Yes. Sabi po ng mga doctors, pag daw po pala tayo ay galit or stress, nagsisikret or naglalabas daw po pala ng mga toxins sa ating katawan na siya mismo ring sumisira sa katawan. Yun ang totoo. At ito daw po ay possible na cause ng matitinding sakit ngayon. Kaya mapapansin mo, ka-healthy-healthy tingnan, bigla na lamang sasabihin may problema sa puso. Reviewin mo ang kanyang buhay, malamang ya'y magagalitin. Church, ang katawan po natin ay temple of the Holy Spirit. Sino pong nakarinig na nun? Na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya wag mong pasakitan at wag mong pahirapan. Sino po ba nag-i-enjoy pag siya'y galit? Hoy, alam mo, kapatid, ako'y tuwan-tuwa ngayon. Bakit? Ako kasi galit na galit. Alam mo, sarap-sarap ng pakiramdam ko kasi ako'y nagpopuyo sa galit ngayon. Ang sarap pala ng feeling. Para ka nakahiga sa ulap. Pagkagalit na galit ka, ganito pala yun. How I pray na lagi akong galit. Meron ba ganon? May nakausap kang ganon? Wala, no? Bakit? Kasi ito ang totoo. Ang taong galit, laging mabigat ang pakiramdam. Para ka laging may bit-bit sa likod mo na 10-wheeler truck na kargado ng graba. Sabi ni Kenneth, manager ng isang hardware, napakabigat ho, no? Kaya nga, hindi masarap sa pakiramdam. And yes, ang taong galit, pinahihirapan ang kanya sarili. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 21, si Jesus po mismo may sabi nito. Babasahin ko sa inyo. Anyone who is so much as angry with a brother or sister is guilty of murder. Napapansin nyo kay Jesus, galit pa lang, murder na. Again, mapapansin natin kay Jesus po, galit pa lang yung tao, para kay Jesus, murderer na. Advance naman. Yes. Sabi nga ni Jesus, ang kasamahan niyan, pag tumingin daw kayo ng hindi maayos na pagtingin sa iyong kapwa, nagkakasala na daw agad ng pangangalun niya. Oh. Bakit gayon naman po si Jesus, Pastor? Kasi, alam ni Lord ang pwedeng gawin ng taong galit na galit. Bibigyan ko kayo ng example sa Bible na rin. Nung nalaman po sino nga yung hari nung ipinanganak si Jesus? Herod. Tama ba ko? Nung nalaman po ni Herod sa mga wise men na may ipinanganak na hari ng mga Hudyo, and that is Jesus, siya'y galit na galit, di ba? Naalala niyo, pinag-usapan natin yan nung Paskuhan eh. Siya po'y galit na galit. Dahil sabi niya, ako ang hari. Ba't may panganganak pang hari? Ako ang hari. Siya'y galit na galit. At ang sabi niya sa mga wise men, pag nakita niyo yung bagong anak na hari, sabihin niyo sa akin kung nasa't sasamba rin ako. Pero kunyari lang yon. Gusto niya malaman kung nasaan kasi gusto niyang patayin. At dahil na-warningan na po ng angel ang mga wise men na huwag niyo sasabihin kay Herod kung nasaan ang bagong panganak na si Jesus, hindi na bumalik sa kingdom ni Herod yung mga wise men, hindi na nalaman ni Herod kung nasaan. At dahil sa galit ni Herod, ito po ang nangyari. Matthew chapter 2, verse 16. Herod was very angry.
So ano nangyari? Dahil siya'y very angry, ano nangyari? Tingnan ninyo ha. He gave orders for his men to kill all the boys. Nakita nyo na kung ano ang pwedeng mangyari o kayang gawin ng taong galit na galit? And yes, dahil sa galit, napakarami pong batang lalaki ang namatay nung time na iyon. No wonder na nagkakasala nga iyang matinding magalit. So sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang magalit ng matindi. Sabihin mo naman doon sa katabi mo, huwag magalit ng galit na galit. So ibig sabihin ba, pastor, masamang magalit? Hindi masamang magalit. Dahil tunay namang may times talaga na nakakagalit. Ang sitwasyon, ang tao, ang bagay. Diba? Paano ka naman matutuwa dun sa sasabihin mo na yung tulingang paborito mo'y isaing, pagdating mo ay kinamatisan? Pastor, galit agad. Siyempre, alam nga namang matuwa ka. Pero ang sinasabi ko lang dito, pwede kang magalit, pwede kang ma-disappoint, huwag lang namang sobrang galit na galit. Huwag naman dadating doon sa puntong isusumpa mo na yung nagluto ng tulingan dahil mali ang pagkaluto. Huwag naman ganun. Huwag kang magpapakita sa akin. Tandaan mo ang araw na ito. Huwag kang magpapakita sa akin. At miski pa magpamantay ang paang iyay, hindi na tayo mag-iimikan. Yung mga imik magpamantay daw naman ang paa Oo. Bakit gayon, pastor? Dahil sa tulingan. Hindi naman po tayo dadating doon sa puntong gayon. Yun, doon nagkakasala. Pero yung na-disappoint kayo, sasabihin mong, ala naman si Utoy, dumali. Sinabi ng kamyas at sinaing ang luto. Ba't gakamatisan nilagay mo at sinabawan mo naman ng kalahating timba? Ganun may lalasa pa. Ay, no. Naiintindihan nyo na? Okay, number 2 na tayo. Maganda pala ring megarning tablet, mabilis maturo. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Binabasa ko po yung verse itutuloy lang yung second part. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Yan. Gusto ko namang i-highlight ngayon yung second part na ang sabi, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Hindi po sinabi dito na sakalang po tayo magpapatawad pag lulubog na ang araw. Binabag, talagang nag-away. At nung nakapag-away na, sabi dun sa asawa, mahal, sorry na. Mahal, lulubog na ang araw, sorry na. Ibig sabihin mo pa, pastor, maghapon pwedeng mang-away, maghapon pwedeng magalit, at basta't bago lumubog ang araw, dapat bati na. Paano po pag napalipat dun sa mga bansa na, let's say sa Canada, maikli lang po ang panahon na, hindi ko maalala kung maikli lang ang panahon na walang araw o maikli lang ang panahon na may araw. O di magkakaroon na ng conflict doon. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. O kaya naman, paano kung makulimlim at hindi sumikat ang araw? At di siyempre hindi rin lulubog. Hindi po yung ganon. Ang ibig sabihin lang po nito ay di dapat tumatagal yung galit. Magalit ka ng segundo, pero yung susunod na mga seconds, okay ka na. Hindi pwedeng galit ako. Galit mode. Hindi pwedeng ganon. Wala pong sirang araw. Meron lang pong isang segundong nasira, na pinahaba kaya umabot ng sirang oras, na pinahaba uli kaya naging sirang araw. Pero walang sirang araw. May nasira lang na moment. May nasira lang segundo. Move on agad. Kaya kapag uwi mo at hindi yung ine-expect mong luto sa tulingan ang nangyari, magalit ka lang ng segundong yon nung pagkita mo, akala ko kinamatisan. Akala ko sinaing kinamatisan pala. Okay, move on.
Pwede namang ulamin pa rin yan. Wala nga lang lasa. Bakit kailangan hindi tumagal ang galit? Kasi pag tumatagal na po ang galit, nagkakasala na. At masusundan pa ng marami pang kasalanan. Kasi pag nanatili kang galit, nakakaisip ka na ng kung ano-ano doon sa kinagagalitan mo. Talagang yung talagang, kung galit ka, di ba? Hay nako, nakaka-imbalance talaga yan. Makapag-Facebook na nga lang sa bago kong tablet. Ganun, di ba? At nung nagta-tablet ka na, nakita mo, yung kinagagalitan mo, nag-post, ATM, nagsasayahan, kasama ang mga friends, at sasabihin mo, tingnan mo, ATM. Alam ko yung ATM nyo. At the moment, pinagchichismisan nyo ako. Talaga, narinig mo? Picture lang, may narinig kang pinag-uusapan. Ganun ang galit eh. Kaya ano nangyari? Ibinlock. Parang di na daw makita sa Facebook. At yung mga nakatag na friends, binlock din. Pinagchichismisan ako ng mga yak. Nox. Ay nako, ayoko na nga mag-Facebook. Kapanood na nga lang ng TV. At pagbuhay mo sa TV, aba, ay papunta pala ng ABS-CBN yung kinagagalitan mo at kasama yung mga tropa at nandun sila at sila pa yung napili na magiging player doon sa palabas. Sabi mo, naku, ito na naman, naku, sayahang-sayahan sila. Di na alaalang, mali ang luto mo ng tulingan. Hindi pa pala nakakamove on sa tulingan. Ano? Yan po ang nangyayari sa taong nananatiling galit. At alam nyo, halata ang galit pa. Hindi naman ako galit. Ako'y nagalit lang ng kaunti, pero hindi ako nananatiling galit. Halata yan, kapatid. Hindi mo naiitanggi yan. Hindi na ako galit. Haba naman ang uso. Hindi na ako galit. Sukib naman. Halata ang galit pa. Kahit pa sabihin niyang hindi na siya galit. Halata yan. Bakit? Una, laging extremes ang gagawin niya sa kinagagalitan niya. Ano ba pag sinabing extremes? Ito yun eh. Either hindi niya totally kausapin, bagay ang galit eh. Hindi ako kinakausap, galit yun sa akin. O kaya naman, laging kinakausap. Talaga, pastor, meron bang galit pero lagi pa rin nakikipag-usap sa kinagagalitan? Yes. To cover up his angry feelings. Para hindi halatang galit. Or to gather bad infos para gamitin to destroy that person. Ganun yan. Makikipag-usap sa iyo kahit galit na, yung pala nangungulekta lang ng mga bad infos, tapos yun yung gagamitin, tapos biglang pasasabugin. Nakaganti din. Ganun yan. Ano pa? Ang mga extremes. Either hindi na sinasamahan. Ba't ako hindi na sinasamahan nun? Dati, tinginan lang alam na pagka gusto ko mag-CR, isasama na yun sa amin, mag-CR din yun ngayon, hindi na ako sinasamahan. O kaya naman, lagi kang samahan. Para ano? Para mapagplanuhan. O makakita ng mali sa ginagawa mo para ikay masiraan. Yan ang mga extremes na sinasabi ko. Ano pa? Either maging sobrang passive na wala na talagang pakialam. Galit siguro sa akin yun. Hindi na ako pinakikialaman ngayon O kaya naman, masyadong pakailamero. Lahat na laay pinuna, lahat na laay tinanong. Bakit kaya siya ganun? Galit yan. At alam niyo yung mga galit para yung bulkan. Tingnan mo nga ang katabi mo. Hindi naman yan mukhang bulkan na. Yang bulkan, minsan tahimik, minsan nag-aalburuto. Pero, bulkan pa rin. Kahit tahimik yang bulkan pa rin. Kaya sabi nga nila, mas nakakatakot pa nga daw yung bulkang tahimik Kung nananatili po ang galit sa isang tao, para siyang bulkan na naghihintay lang sumabog. Kaya mahirap yan Kaya nga po, yang magtanim ng galit,
Yan ay kasalanan. Sa dami-dami naman ang pwedeng itatanim. Galit pa. Magtanim ka ng rambutan, yung ar-ar, yung pagka-2-3 taon nabunga na, yung tuklapin ha. Para kung may magnakaw man ng rambutan mo, hindi magagalit sa iyo. Naku, nanakaw pa, supsupin naman. Kahihigpit na, no? Hindi lang nga kanya, nakapagreklamo pa. Ayun naman talaga eh. That's life. Kung magtatanim ka rin lang, magtanim ka ng dwarf coconut. Di ka na kailangang maghahanap pa ng habang-habat, bigat na tiken para lang makakuha ng mura. Ano? Minsan kasi kahit may niyuga na, hindi pa rin nakakatikim ng buko. Lawak na ng niyugan ninyo, hindi pa rin nakakatikim ng buko? Ala, laging maghahanap pa ng tikin, laging uusap pa ng aakyat. Kaya kung magtatanim ka rin lang, huwag nang galit, magtanim ka ng dwarf coconut. Pagkakataas ng gayaan, bunga na. Oh. Pero may nakita rin akong disadvantage doon. Alam niyo kung anong disadvantage ng dwarf coconut? Sayad sa mukha mo yung palapa. Dahil mababa lang. Yun naman yung nagagawa na ng paraan, maalwa naman na yun, hawiin mo at kumuha ka ng buko sa baba. Wala naman yun. Kung magtatanim ka rin lang, magtanim ka ng kapaki-pakinabang, taniman mo ng bagong sapatos yung katabi mo. Taniman mo ng pampamasahe, yung makakasabay mo lumabas mamaya. Magtatanim ka na rin lang, yung maganda na, pero wag yung galit. Bakit? Kasi ang pagtatanim po ng galit ay kasalanan. Sabi po sa Levitico, chapter 19, verse 18, huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Yan. Ano po ang sabi? Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Kasalanan daw yan. Pwedeng magalit, huwag lang magtatanim ng galit. At huwag mananatiling galit. May natutunan po ba tayo? Parang galit na kayo eh. Ano pa nangyayari? Alam niyo po, kapag nananatiling galit ang isang tao, ibig sabihin nito ayaw niya magpatawad. At alam niyo, ang laki ng problema ng taong di nagpapatawad. Bakit po, Pastor, malaki ang problema ng taong di nagpapatawad? Kasi hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kung kayo ay nagpapatawad, kayo'y patatawarin. Pero kung hindi kayo nagpapatawad, hindi kayo patatawarin. Remember the prayer na si Jesus mismo nagturo? Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At paano ang pagpapatawad ang gagawin ng Diyos? Tuloy natin yung prayer. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So kung yun ang guide ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, patawarin niyo po kami gaya ng pagpapatawad namin. So ibig sabihin, pag di ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin, gaya ng di mo pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Okay? Kaya alam niyo po, nananatiling galit ay nananatiling may kasalanan. Bakit? Kasi hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin. Malinaw po ba yan? So church, again, hindi po masamang magalit. Huwag lamang nananatiling galit. Huwag mong patagalin ang galit. Patawad agad. Magpatawad agad. Bakit ko ba sinasabing hindi masamang magalit? Kasi may mga pangyayari talaga namang nakakagalit. Okay? Yung ganamang kahuhugas mo lang ng plato. Oh. At mabago ka nga nagtutuyo ng lababo, tayo mong lababo mo'y basa at dahil yan ipagbasa naninilaw at may mga nagbubuo-buong di mo maintindihan kung ano. Katutuyo mo pa lang ng lababo, biglang sasabihin na naman ng iyong anak, inay, padamay-damay na naray. Gusto mong idamay din kita? Gusto mong idamay kita ng sabaw? Walang banlawan? Galit na. Minsan naman kasi nga pagod. Yung pagod, nako, yan ang isa sa mga napakabilis magalit. Lalo mga nanay. Ba't nga mga nanay laging mabilis mapagod, Pastor?
Alangan, wala namang tigil ang gawa niyan eh. Kaya nga maraming nanay natutuwang mag-church, hagya na daw makaupo. Bakit? Sa church lang nakakaupo. Tapos aawayin pa at sasabihin, ang inay lagi na lang mainit ang ulaw. Sino ko hindi init ang ulaw? Wala mong katapusan ng gawain sa bahay. Kaya yung mga ini-invite at ang katwiran ay, alam pagka wala nang gawain sa bahay, saka ako pupunta ng church, hindi ka na makakapunta ng church. Bakit? Hindi naman natatapos ang gawain. Meron talagang pagkakataong nakakagalit. Pero doon tayo susubukin. Kaya nga po ang paalala ng Bible ngayon sa atin, sa araw na ito, normal magalit, huwag ka lang magkasala. Huwag mong hayaang magkasala ka ng dahil sa galit na iyan. Yung ganamang ang ganda-ganda ng gising mo, talaga namang nag-pray ka, talagang with matching tears ka pa habang nagpe-pray, Lord, salamat po dahil binubuhay niyo ako kahit ako'y garine. Hindi nakakatawa. Bakit? Kasi kahit ako, prayer ko tuwing umaga iyon, Lord, salamat po, ako'y binubuhay mo pa. Hindi man ako perfect. Hindi man ako kabuhay-buhay. Pero salamat po ako'y binibiyayaan niyo ng buhay. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon upang maitama kung ano man yung mga pagkukulang ko ng mga nakaraan. Salamat po for another chance. Salamat po sa napakaganda kong asawa. Salamat po sa nagagandahan kong mga anak. Salamat po sa punong bigasan, sa punong refrigerator. Kahit hindi, dinideklara ko. Kahapon yata, isang araw, ang aming hunong anak, napakabait, si Gwen, sinipa ho yung bigas. Hindi nagalit yung mga nadoon. Sabi niya, si Queen naman, nagkakalikot-likot. Sa isip ko nun, what to do? Talagang kalikutan niyang age na yan. Magpo 4 years old po sa PEB. Alam niya po, ang biglang pumasok sa isip ko, ay ito. Ano ka nangyari? Tumapon daw, dahil punong-puno daw yung bigasan, nasipa yung takip, tapos sinipa ng bahagya yung bigas sa ibabaw, di tumalsik. Sabi ko, thank you Lord, sa isip ko. At bakit thank you Lord, Pastor? Nagkalat na nga ng bigas. At least nung sinipa, hindi natumba. Alam niyo ibig sabihin? Kasi kung natumba, walang laman. Di ba? So thank you Lord. Nung sinipa ng anak ko, takip lang ang natanggal. Bakit? Hindi niya kayang itumba, puno. Di ba? Minsan kasi, choice mo na yung magalit. Choice mo na yung. Anong gusto niya? Higitin ko yung anak ko at pagpapaluin ko ng tsinilas at sasabihin ko, kinalat mo ang bigas, di ka na lang hinayang, mutaktak, no? At kung yung gagawin ko, sinisigurado ko sa inyo, pagkatapos na, ako naman ang ginagaruti ng asawa ko. Mabait naman po si Pastora. Pag ako'y mali, ako ay pinaparusahan. Ganyan talaga yun. Pastor, kala ko kayo'y matapang. Oo nga. Ako nga ang leon sa aming bahay. Si Pastora ang may hawak ng latigo. Sit! Biro lang yan. Talagang ako ho ang nasusunod sa amin. Mag-asawa. Ako nasusunod. Bakit ka kayo natawa? Tanungin niyo mga life group ko. Yung mga life group ko, mga disipulo ko yan. Yan yung mga takot din ng asawa nila diyan. Pag sinabi ng mga yan, ako na nga maglalaba! Walang magawa ang mga asawa namin pag nasabihan namin na gayon. Pumundo ka diyan! Pumundo ka! Tito Mimo, sabi ng ako nang bahala di. Ang title po natin pinag-uusapan ay pwedeng magalit ang asawa, wag lang magkasala. Okay. Number 3 na. Bilis ano? Sabi ko sa inyo, nakakabilis magturo itong ganito. Kung magagalit man kayo, bubuuin na natin yung verse na, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Di yun na number 1. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Yun na number 2. Number 3 na tayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo.
Di ba lagi tayo nagpe-pray? Di ba lagi tayo nagpe-pray? And actually, yung prayer pang tinuro ni Jesus, when we pray that prayer, di ba? Ano nga yan? English version tayo. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not to temptation, but deliver us from the evil. Alam niyo, nung bata ako, hindi ko maintindihan yung kaya natatakot ako mag-pray. Bakit? Ang kahuli-hulihan, deliver us from evil. Sa isip ko, i-deliver ako sa evil. Seryoso ho ako nung bata ako, hindi ako nag-pray ng English version na yawn. Dahil hindi ko magets, ba't ako i-deliver ni Lord sa evil? Ayoko nga ng evil. Biyaya ng Diyos na born again tayo sa JA1. Nung naintindihan ko, deliverance. Inaalis sa kamay ng kaaway. Wow, praise God. Salamat Lord sa buhay ng JA1 people. Naunawaan ko yun. Naunawaan ko na. Yung pala yun, deliver. Alam mo naman pag-deliver, di ka? Delivery dadalhin na Okay. Pero alam nyo, kahit pala anong prayer natin na ilayo tayo sa kaaway at huwag tayong magkaroon ng anumang koneksyon sa kaaway, pag nagagalit ka raw at hinahayaan mong magalit kang nagkakasala, binibigyan daw natin ng pagkakataon ang dyablo sa buhay natin. Otsu. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, walang opportunity, walang pagkakataon, ni segundo ang ibibigay ko sa kaaway. Diba? Kaya kung may humihingi ng chance sa iyo, bawa, may nahingi ng chance sa iyo, baka pwede namang magsimula ulit tayo sa simula. If ever you're in my arms again, this time, ano sunod? This time, I love you much better. The best of romances deserve second chances. Kung may nahingi ng second chance, could be your coworker, it could be someone na nakagawa ng mali sa iyo, bigyan mo ng chance. Hello? Pastor, humihingi po uli na nga kami magkaroon ng pag-uunawaan. Next. Okay, ba't di mo bigyan ng chance? Taken na po ako. Next naman. Alam niyo, kung tayo po ay binibigyan ni Lord ng second chance, so dapat tayo nagbibigay din ng second chance. Bakit ko sinasabi? Magbigay ka ng second chance. Puwera sa demonyo. Puwera sa kaaway. And yes, nagbibigay po tayo ng chance sa kaaway kapag tayo po ay nagagalit. Galit na nagli-lead sa atin sa kasalanan. Sabi nga sa inyo kanina, di ba, kapag magagalitin o sobrang magalit, ano pa, mga nagkakasala, kapag napakatagal magalit o nananatiling galit, ano pa? Alam nyo ba na isa pang tropa, niyang dalawang nauna ay yung kapag napakadaling magalit. Mabilis magalit. Sabi po sa James o Santiago, chapter 1, verse 19 to 20, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung ang galit daw po ay hindi nakakatulong na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, for sure, ang demonyo na hindi kailanman naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ay may isang katangian na dapat ay wala tayo. Ano yon? Galit. Magagalitin. Galit na galit. Bakit po galit na galit?
Kasi nung sila po ay nagkasala, si Lucifer at ang mga anghel na kanyang idinamay pa sa kanyang pagre-rebelde laban sa Diyos. Sila po ay nagkasala, hindi po sila nakaranas na sila ay patawarin. Hindi po sila nakaranas na sila ay maka-receive ng mercy o habag. Samantalang tayong mga tao nung nagkasala, Diyos pa mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay mapatawad at makatanggap ng kapatawaran through Christ Jesus. Ano? Kaya ang demonyo galit na galit sa Diyos. Wala namang magawa sila sa Diyos. So, ano ginagawa ng demonyo? Ang binabanatan ay ang mga nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi ko man kaya si Lord, babanatan ko rin kamukha. Babanatan ko rin nilikha ayon sa kanyang wangis. At inggit. Bakit inggit? Kasi sila ngay hindi pinatawad, pero tayo mga tao ay naka-receive ng forgiveness. Punong-puno ng galit. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, huwag mong punuin ng galit ang puso mo. Kasi hindi na si Lord ang nakakamukha mo pag ganyan. Sino kayang nakakamukha? Alam nyo na, nabanggit ko na kanina. Anyway, ang tanong nga ito, ikaw ba ay sobrang bilis magalit? Yung mga tipong nasitsitan ka lang, galit ka kagad. Sobra naman niya, pastor. Meron ganyan. Shh. Shh. Nilapitan na. Nakangiti naman yun ng sisitsit. Ganyan naman mga pang-asar eh. At sasabihin mo naman eh, bakit mo ako sinisitsita? Anong sagot doon? Ay, hindi bully itong mga to. Ito ang sagot. Tinatawag ka kita. Nag-aamoy, Tinatawag ka kita. Sinitsitan mo ako. Anong sagot? Sit-sit yung pangalan mo. Sagian na ng balikat ya. After 3 hours. Sino ho yung mga ang kwento sa kanila pag-uwi na palaban ng suntukan pero 2 oras lang nagsagian ng balikat? Eko. Napaaway po ang kuya sa school. Siya nga. Ay, ba't walang bangas? Pasaho ang balikat. Kapag ba napapaalalahanan o nasasabihan ay galit agad? Totoo, ikaw ay nag-toothbrush na. Ako naman, malaki na. Ba't gaalaga niyo pa akong palalahanan akong mag-toothbrush na? Yun na nga. Kung kailan ka lumaki, saka ka hindi nag-toothbrush. Alam niyo ba na yung galit ay nagtatanggol sa iyong reputasyon? Reputasyon. Alam niyo, ang daming tao, talagang they're doing everything para maingatan niyang reputasyon. Galit ay defense mechanism. Iniingatan ang sarili. And that is pride, once again. Ano pa? Sa mga kabataan, tayo po ba ay mabilis magalit kapag tayo ay kinakausap ng ating mga magulang? Kumusta pag-aaral, anak? Laging katanong. Yan naman minsan ni style na lang para hindi magkaalaman ng nangyayari sa school. Ikaw naman, kung may tatanong ko lang, lagi nang itatanong, araw-araw nang itinanong. Nagalit na rin yung magulang. Oo nga kahit naman araw-araw ko tinatanong, di ka man nasagot. Paano ko malalaman? Kaya nga araw-araw kita, baka sakaling sumagot ka na ngayon. Kapag nag-text o tumatawag, tinatanong kung asan ka na o kumusta ka, nagagalit ka ba? Hindi ko makakalimutan, yung isang youth, hindi man taga rito. Sa Manila yon, nung time na nasa Manila pa ako. Merong tawag ng tawag, dinidelete niya ng dinidelete. Yung tawag, kinakancel. Sabi, may kinakancel. Medyo close na kami nung bata. Di hiniram ko yung cellphone. Sino kinatawag na yun? Tinignan ko.
ang pangalan nung natawag, ang dami na miss call, ang pangalan, We. Sino ka tong si We? Ay, tumawag ulit, di sinagot ko. Hello? Sino ka po ito? Si Pastoral po ito. Pastor, nandiyan ka po siya, no? Sino ka po ito? Tita, kayo ka po yan. Hindi ko lang masabi, ba't po We ang pangalan ninyo sa cellphone ng anak niyo? Pagsabay. Ang pangalan ng nanay doon sa cellphone ni We. Kachat yung magulang na nasa abroad. Mami, kailangan ko na po ng garinet, saka garito, saka padalhan nyo na po kami ng pambili, ganyan. Sige anak, walang problema. Kamusta naga kayo? Mami, sabihin nyo muna ho yung ibibili ninyo ako. Alam mo yung kailangan mo nang magkasundo sa pinabibili bago sumagot sa itinatanong. Nakakalungkot. Alam mo, kapag mabilis kang magalit, kinakausap ko mga kabataan ha. Kapag mabilis kang magalit, lalo na sa magulang mo, matindi ang kasalanan mo. Bakit? Huwag daw nga kasing agad magagalit. At di ba ang bilin ng Biblia sa atin, igalang ang ating mga magulang. Minsan nga kasi gawa rin ng age gap, kaya alam niyo yun, hindi magkasundo, merong mga hindi magkaintindihan. Ako nga, hindi naman ako katandaan, pero meron na rin akong hindi mga maintindihan sa mga kabataan ngayon. Kaunti lang naman ang gap namin. Ako naman 21 lang ngayon. Hindi ko na maunawaan yung mga 15 years old saka mga 16 years old. Hindi na namin kayo maunawaan, Pastor. Paano kayo naging 21 niya? 31. Pastor, nakakairita po kasi sila. Yan ang sagot Nakakairita po kasi. Bakit ka maiirita? Magulang mo yan. Nakakairita naman po talaga, Pastor. Choice mo yan. At alalahanin mo din na mas nakakairita tayo nung tayo ay pinagbubuntis pa lang ng nanay natin. Alam mo yung proud na proud siya nung dalaga siya sa napakaganda niyang figure. Tapos nung dumating ka, at kahit nung nailabas ka na, di na niya maremedyohan yung pinagbahayan mo. Alam niyo yun? Hindi na maremedyohan ng nanay mo yung pinagbahayan mo. Kahit anong diet ang gawin niya. Kasi may tumira na. Mas nakakairita kaya nung baby pa, ihi ka ng ihi. Kapapalit mo lang ng diaper, tapos may ihi na ulit. Ano pa? Yan pong galit ay nakakahawa. Kaya huwag kang magsasama sa magagalitin. Mamaya mainitin na rin ulo mo. At kung napapansin mo namang wala nang masyadong nagsasasama sa'yo at wala nang masyadong nakikipag-usap sa'yo, tingnan mo ang iyong sarili. Baka naman magagalitin ka na, kaya wala nang gustong sumama sa'yo. May nasama pa po sa akin. Sino nasama sa iyo? Wala na po pala. At kung ikaw naman ay magagalitin, gamutin mo agad ang sarili mo. Bakit? Kasi nakakahawa nga yan. Matindi pa yan sa COVID. Ano ba ang description ng Bible patungkol sa love? Madami, di ba? Pero isa po sa katangian ng love sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang bilis pong kakitaan ng pag-ibig ng mga taong hindi magagalitin. And on the other side, ang bilis din pong kakitaan ng kawalang pag-ibig ang taong magagalitin. At pag nagagalit tayo, sobrang dami na ba agad ng nasabi natin? Ba't ba ang bilis ng magbitaw ng salita kahit masakit? Kasi ang bilis magalit. Yun lang naman yun Hindi about sa salita to, about sa loob. Laging kung ano daw yung nasa loob, yun yung lumalabas At pagka mabilis kang magalit at mabilis kang magsalita ng mga frustrations mo, walang pag-ibig doon. At ang hirap ng remedyohan nun pag may nasabi ka na. Alala ko po yung isang illustration dito, yung plato. Kumuha ka daw ng plato.
Make sure na yung platong kukunin mo, babasagin ha. Baka naman plastic o baka yung sa una, yung stainless. Huwag yung babasagin. Ano po gagawin sa pastor sa plato? Ibagsak mo sa sahig. Basag. Basag, di ba? Hiwa-hiwalay. Tapos ngayon, kausapin mo yung platong basag-basag at sabihin mo, sorry, nabuo ba? Pagkatapos mo bang basagin yung plato at pagkatapos mong sabihan ng sorry yung nabasag na plato, nabuo ba yung plato? Kahit ho ba anong itanong kung hindi kayo sasagot? Ulitin ko ha, yung plato pong nabasag, nung nabasag at sinabihan mo ng sorry, nabuo po ba yung plato instantly? Hindi. Nanatili siyang basag. Kapatid, pag-aralan mo ha, ang sinasabi mo. Hindi po lisensya ang galit para magsabi ka ng kung ano-ano. Pagpasensyahan mo na, galit lang ako, kaya ako nasabi yon. Oo nga, ako naman basag na. Sa iyo, madaling mag-sorry. Sa akin, ang hirap mag-move on. Kaya pag-aaralan natin. Again, hindi po lisensya kung ano yung nararamdaman mo para magsabi ka ng kung ano-ano. Yun naman sa lahat Kahit naman yung tuwan-tuwa ka, at sa sobrang tuwa mo, nangako ka na ililibre mo sa Jollibee yung katabi mo. At nung humupa na yung tuwa mo, sinabi mo, pasensya ka na, wala nga pala akong pera hindi naman kita may ilibre. Nag-expect na yung katabi mo. Nag-imagine na yan ng french fries. Nag-imagine na yan ng burger at ang sabi niya, ring burger na, lalagyan ko ng maraming ketchup. Nag-imagine na yan na yung french fries ko, sasaw-saw ko sa Sunday. Yan, nagsasabi na yung isa, hoy, sama mo ako sa Jollibee pagkatapos. May kilala akong gayo, laging doon dinadala ng boyfriend sa Jollibee. Okay. Di ba, nakita nyo na? Hindi lisensya ang emosyon para magsabi ng kung ano-ano. Kaya nga ito ang magandang payo sa ating lahat hindi man exempted si pastor. Pag nasa extreme emotion ka, positive man yan o negative emotion, huwag kang basta-basta nagbibitaw ng salita. Baka makasakit ka or baka mapasubo. I feel so happy today. Libre ko kayo mamaya ang lunch. Wow, thank you, boss. Sure, no problem. Sir, thank you. No, ikaw pa. Pag-check mo ng wallet mo. Naku, kinubra nga pala ng asawa ko. Alala ko yung nakita ko sa Facebook. Pag pinuwersa daw ng asawang lalaki, yung asawang babae na mag-lovemaking, rape daw yon. Pero pag pinuwersa daw ng babae, yung asawa niyang lalaking magbigay ng pera, robbery yon. Pastor, ano yung mga hinuhugot mong yan? Wala yung kinalaman sa akin, nabanggit ko lang. Hindi ko pinipwersa ng asawa ko magbigay ng pera kung sa ako binibigay. Magalit ka na sa dami kong bigay. Amen. Amen. Deklarasyon pala. So again, watch your emotion so that you can watch your words. Ang hirap naman kasing kontrolin yung bibig na yan. Talaga namang sabi ng Bible, for what the heart is full of the mouth, speak. Kaya, iwasan yung pagiging mabilis magalit. Ano ang kailangan natin gawin para maiwasan yung mga napag-usapan natin ngayon? Actually, intro pa lang yun Number 1. Ba't kayo nagagalit? Anong kailangan natin gawin? Gamot na. Kanina problema ngayon gamot na tayo. Number 1, maging matalino. Maging matalino. Kawikaan, chapter 14, verse 29. Ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Oy! Ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Kaya pala yung mabilis magalit, ang tawag ng Bible dyan ay mangmang. Kaya na may sabi niyan, huwag kayo magagalit sa akin. So, ibig sabihin, yung taong hindi magagalitin, tawag ng Bible dyan, matalino. Control your temper, choose the right words, approach, timing, and action. Ang madaling pagkagalit ay akto ng isang barbarian, isang barbaro, at hindi ng isang matalino. Sabi po sa Kawikaan 19:11,
Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Mukha naman nga talagang matalino ang taong mahinahon. Pero kahit anong talino, kapag masyado namang magagalitin, maiinitin ang ulo, nagmumukha siyang walang pinag-aralan. Kaya piliing maging matalino, maging mahinahon lagi. Amen ba? Pangalawa, anong kailangan gawin? Magpasensya. Kailangan lagi kang may baong 2 balot na pasensya. Colossians chapter 3 verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo. Laging alalahanin, para makapagpasensya daw, lagi nating alalahanin, church, na ang ating kinakagalitan ay tao. Hindi perfect, nagkakamali. Pasensya na. Kaya nga yung iba, pag hindi pa agad patawarin, ano sinasabi? Pasensya na, tao lang. Diba? Pero that's not an excuse, ha? Yung pagiging tao mo, dahil tao naman talaga. Ang akin lamang punto rito, kung meron mang magkamali, meron man ikaw kinadisappointan, learn to forgive dahil di sila perfect, tao lang. Matthew 18:21-22, may nagtanong kay Jesus kung ilang beses daw magpapatawad at ito ang sinagot ni Jesus. Panginoon, ilang beses ko ba ang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Anong sabi ni Jesus? 70 ulit na 7. 70 times 7. So that is 490 times a day. Per person. 490 times a day ka dapat nagpapatawad per person. Dami naman ng pastor. Meron ho akong kakilala, pastor, 450 times na magkasala sa akin everyday. No? Napaka-exage na, no? Biglang sabihin ng Diyos ay walang tapos, walang sawang magpatawad. Kagaya ng pagpapatawad niya sa atin. Sino po dito nagsasabing siya ay blessed kasi ano man ang kanyang pagkukulang, lagi siya nakaka-receive pa rin ng forgiveness kay God? So, let's do the same thing to others. Amen? Alam niyo bang itong sinasabing ito ni Jesus na 490 times a day per person na pagpapatawad, ito po yung torture sa sarili? Oo, ito talagang matindi yan. Kaya para makapagpasensya, talagang kailangan mamatay sa sarili. Pag lagi kasing ang nakaharang at nakabroadcast at talaga naman laging itinataas mo sa buhay mo yung sarili mo, talagang magiging mararamdamin ka Dahil lagi ka nakatingin sa sarili mo. Pero wag. Kaya nga sabi ng Bible, consider others better than yourself. At lagi ang tingnan mo yan, Diyos. Ang tingnan mo yan, Diyos. Para di ka ma-disappoint. Pastor, paano pag talaga sobra na? Talaga namang sinasadya na akong galitin Talaga namang parang hobby na niyang galitin ako. Ano na pong gagawin ka? Ito ang gagawin mo, church. Hayaang ang Diyos ang kumilo sa Kanya. Hayaang ang Diyos ang kumilo sa Kanya. Tingnan ninyo nung dinescribe sa 1 Peter si Jesus. 1 Peter chapter 2, verse 23. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Anong ginawa niya? Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Actually, si Jesus, nung ipinapako na, anong sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag ka namang iimik ng gayon sa harap ng nakakagalit sa iyo. Lalo ka nga asa rin, baka magalit, mag-aaway pa kayo. Pinapatawad na kita at di mo alam ang iyong ginagawa. Huwag ka rin naman babanat ng gayon. Baka pag uwi mo, inay, pinapatawad ko na po kayo. Hindi niyo po alam ang inyong ginagawa. Ikaw ang hindi nakakaintindi ng ginagawa mo, dapa. Okay. So that's number 2. At anong pangatlo ang dapat gawin para hindi tayo magkasala kung tayo may magalit? Laging alalahanin ang utang. Nako, pastor, ako'y nakapagpatawad na kanina Nung nabanggit mo yung utang, ako'y nayamot na naman ako. Kung bakit pag naaalala ko yung utang, lalo akong nagagalit, sasabihin nyo, ang gamot para hindi ako magalit ay alalahanin ang utang at lagi. Nakakayamaw. Hindi naman yung utang sa iyo yung sinasabi rito, kundi yung utang mo. Pastor, wala akong utang. May utang ka. Di ba pag meron kang ginawa, dapat magbayad ka
ng consequence doon sa nagawa mo? Hello? Pag may utang, anong dapat gawin sa utang? Bayaran, hindi takasan, hindi taguan. Bayaran. Nagkautang po tayo sa Diyos, malaki. Nung tayo nagkasala. At sabi po sa Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So dapat basta nagkasala, patay. Ang higpit naman, pastor, hindi wala matitira. Kaya nga may utang tayo. Si Jesus ang tumubos. Si Jesus ang nagbayad. So, may utang tayo doon sa tumubos. Hello? Na tayo nagkasala, pero tayo'y pinatawad. Di ba pinatawad? Hindi na pinabayad. Yun ang ibig sabihin nun. Sabihin mo sa katabi mo, may utang nga pala ako. At tuwing ikay nagagalit na at natutukso ng magkasala sa galit na yaon, alalahanin mo may utang ka, pinatawad ka rin laang. Remember the story na si Jesus mismo nagkwento sa Matthew 18:21-35? Hindi ko na nilagay dyan. Yun yung kwento ng aliping may utang sa hari. Pinatawag ng hari ang mga nagkakautang sa kanya at isa na rito yung isang aliping malaking utang. At ang sabi ng hari, pag di mo ako binayaran, ay pakukulong na kita. At anong sabi ng alipin? Patawarin niyo po ako, bigyan niyo pa po ako ng panahon upang makabayad sa inyo. Naawa ang hari sa kanya, kaya sabi ng hari siya, sige na, wag mo nang bayaran ng utang mo, pinapatawad na kita. Tuwan-tuwa ho yung aliping iyon. Paglabas niya, nakasalubong niya yung kapwa niya, alipin na merong pagkakautang sa kanyang maliit na halaga. Sinunggaban niya ito at sinakalat sinabi, bayaran mo ako sa pagkakautang mo sa akin. At ano sabi ng kapwa niya, alipin, wala pa akong may bayad sa iyo. Ano sabi ng aliping pinatawad ng hari? Ay, hindi ka makakabayad, siya ipakukulong kita. Nakarating po sa hari ang balita ng ginawa ng aliping pinatawad niya ng pagkakautang. Na hindi niya pinatawad ang utang nung kapwa niya alipin sa kanya. Kaya pinatawag ulit ng hari at sinabi, ikay pinatawad ko pero hindi ka nagpatawad. Di ba marapat lamang na ibigay mo sa kapwa mo ang tinanggap mo rin mula sa akin? Pinatawad ka, so dapat nagpapatawad ka. May utang ka sa akin pagpapatawad, pero hindi ka nagbigay ng the same mercy sa kapwa mo alipin. At dahil diyan, sinabi ng hari, ikulong iyan hanggang mapagdusahan niya lahat ng pagkautang niya sa akin. At dinugtong ni Jesus, gayon din naman, ang mga tumanggap ng kapatawaran ay marapat din lamang magbigay nito. Church, alalahanin mo laging may utang ka. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Ano ibig sabihin ng ought to love one another? Meron din naman tayong gampanin, meron din tayong responsibility to love one another. And this will be the last verse for today in Romans chapter 13 verse 8. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Huwag daw nating hayaang meron tayong mga pagkakautang na mananatili. Maliban, ibig sabihin ito, pwede daw manatili ito. Anong klaseng utang? Maliban sa utang natin ng pag-ibig sa bawat isa. Yes, may utang kang pag-ibig sa bawat isa. May utang kang pag-ibig. Kaya whenever nadidisappoint tayo, nagagalit tayo at nakakaisip na tayo magkasala dahil sa galit na yon, always remember, may utang kang pag-ibig. May utang kang pagpapatawad. Pinatawad ka rin lang. Pinagpasensyahan din lang tayo. Kinahabagan din lang tayo. Marapat lamang na tayo'y maging mahabagin din sa iba. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Jesus? So as we end, we will pray. Ano yung pagpe-pray natin? Biyayaan tayo ng Diyos na hubarin ang ating lumang pagkatao na pagiging magagalitin that leads us to sin. At hingin ang biyaya ng Diyos na maisuot natin itong bagong pagkataong ito. Na kung magalit man ay hindi nagkakasala. Biyayaan tayo maging makapagpatawad tayo ng mabilis at hindi na nagtatagal. At biyayaan tayo na anuman porsyon ng buhay natin ay walang anumang maging foothold ang kaaway sa ating mga buhay. Amen? Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa araw na ito na muli biniyayaan niyo po kami na mapag-aralan ng iyong mga salita. Una sa lahat, we ask forgiveness sa mga pagkakataon pong kami
ay naging sobrang magagalitin, sobrang bilis magalit, at yung kami nakapagtanim sa aming kapwa, patawad po, Ama. Patawarin niyo po kami, Ama. At gayon din naman, nagre-release po kami ng forgiveness sa aming mga kinagalitan. Pinatatawad namin sila. Sa biyaya mo, Panginoon, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kaming totohanang makapagpatawad. Salamat po, Ama. And Lord, I pray na biyayaan niyo po kaming lahat na patuloy sa biyaya nga po ninyo mahubad namin ang aming lumang pagkatao ng pagiging magagalitin, maiinitin ang ulo. At biyayaan niyo kami, O Diyos, na maisuot namin ang aming bagong pagkataong nanggagaling sa iyo. Yung puso, isip na hindi na magagalitin, mapagpasensya, mapagpatawad. Lagi niyo po kaming turuang maging matalino. Piliin ang magpasensya, piliin ang magpakumbaba. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Lagi niyo pong ipaalala sa amin na kung meron mang mananatiling utang, yun na yung utang namin ng pag-ibig. Paalala niyo po lagi sa amin, Panginoon, kami po'y kinahabagan mo rin lang, pinatawad mo rin lang, at marapat din naman naming ibigay iyon sa mga nagkamali sa amin. Salamat po, Ama. I declare na ang bawat isang nakakarinig ng tinig na ito ay bibiyayaan niyo po, Ama, ng pusong mapagpatawad. Pusong kung magalit man, ay hindi hinahayaang siya'y magkasala. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. God bless everyone.